Makakausap natin si Senator JV. Malaman natin bakit siya umaga na umuwi. Ganun ha. Ganun ha. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Ba't inumaga ka? Inumaga ka. Senator JV, maganda morning! Yes, magandang Rock Jerry at Katulski. Magandang umaga sa inyo dalawa. Ba't inumaga ka na raw ng uwi, Senator? Naglakbatya ka. Hindi. Alas 2 na kami nag-adjourn, nag-suspend kagabi dahil sa Grabe, DPWH. Alas 2 ng umaga. Grabe, Ganun. inumaga nga pala ang DPW. Ba't ba umabot ng ganun ganun katagal, Sen? Madalas pag DPWH kasi mahaba naman talaga. Siguro dahil na rin sa mga isyong kinakaharap ng DPWH kaya siguro maraming naging katanungan ang ilang mga senador, no? Yung mga reforma kanilang ginagawa. At syempre ako naman yung concern ko kasi sabi ko kailangan balansehin to dahil maganda yung iniimbestiga natin, nagre-reforma, nag-aayos tayo. Kaya lang, hindi pwede magtigil yung construction dahil yan ang economic drivers, kailangan balansehin. Tsaka dapat bigyan din ng leeway yung mga, kasi binagsak binaba mo yung cost ng materials sa lahat. Pero okay po yun dahil reforma, pero dapat balanse na mabigyan naman ng leeway yung mga contractor na yung mga private contractors, yung mga legit na kumita pa rin para pumasok kasi takot ko dito katonjing baka mamaya wala na pumasok. Yun na nga, Sen, may mga nakausap ako kahapon dun mula mismo sa epicenter ng kaguluhang yan, yung flood control sa Bulacan. Wala na raw gustong tumanggap na trabaho dahil sa sobrang baba sa presyo lang ng materyales. Sobrang baba at halos mas mababa pa sa actual prevailing price. Halimbawa sa buhangin, sa bakal, ganun daw ang feedback, Sen. Well, yan nga Dr. Kato niya nga tinanong ko kay Sec Vince, no? Through the chair, si Sen Sherwin. Baka sumobra naman. Okay po yung ginagawa, sinasagawa reforma at pag-aayos. Kaya lang, baka naman sa sobrang baba, tapos yung margin na binibigay ngayon natin sa contractors profit, no? Kasama po naman yan. Baka wala na hong pumasok at yun nga yung worry natin, naririnig ko rin dyan, Bok Jerry, na marami ang natatakot ng sumama at ayaw na sumali sa bidding. Baka tumigil naman yung growth natin. Yan po ang ating economic drivers, nagbibigay ng trabaho at talagang maraming hanap buhay ang nakasalalay. So, kailangan balansehin. Nagbigay ba ng commitment, Boksen, si Secretary Vince na ipapa-review nila yung inilabas nilang presyo? Ang sabi naman po nila ay kung tatanggalin kasi po yung tara, 25%, posible pa rin may kita pa rin at may papasok pa rin kasi medyo kakaiba rin talaga yung nung kakailan doon 25% grabe po yun sa nung proponent at 5% pang parking fee at di nangyayari sa yung ito yung modus sila sa likod ng kanyang makasamahan. Ganun po ang nangyaring kalakaran. Sabi nila kung tatanggalin yon ay malaki pa rin ang chance at confident sila na marami pa rin sasama. Kaya pala inumaga kayo. Talagang mahabang usapan yun. Tama po kayo dun, Sen, katulad nung ito lang yung 13th month pay lang ng mga empleyado ng mga construction companies na ewan ko kung natalakay, meron daw marami daw ang hindi nababayaran dahil natatakot yatang magpumirma yung mga taga DPWH ngayon Opo, marami ang takot, Katunying, tama ka. Tsaka marami rin ang nagtigil trabaho. Kaya naawa rin tayo rin sa mga construction workers, yung mga driver. Ang dami talagang, ang daming negosyo talaga ang nakakabit sa kapag construction at yung infrastructure project. So, ay sa nangyaring floodgate scandal ay marami talaga ang nagtigil, marami ang takot at yun ang sabi na ba nila babawi sila sa spending, magre-release na sila para po naman mapasweldo yung maraming
at mabigyan ng hanap buhay yung maraming nakabidbid ngayon. Okay. So, yan DPWH, pero meron pang isang mainit din ngayon na issue, ahensya dahil sa issue ng corruption ng BIR, Senator JV, at may binabanggit daw kayo na pati mga foreign businessmen Tinataga. ng BIR sa Walang patawad, ha? Oo, doon sa LOA at MO. Actually, Bok Jerry, katanya nung DBCC nakasala yung ating economic team, ako po ang nag-bring up ng topic dahil marami na ho ang lumalapit sa amin. For the past 2 years, yung mga nakakausap natin kahit sa mga socials lang, yung mga negosyante, 2 taon na akong nakakarinig ng angal na talagang yung LOA o Letter of Authority ay kanila pong inaangal na kahit po yung mga bayad ng taon, yung mga clear na sila, binabalikan po sila. Kumbaga, ginagamit recycle itong LOA. Oo, ginagamit itong LOA. They're weaponized. Sabi ko, weaponized. Ginagamit ito para pang extort, no? Kaya alam mo naman, Katonying, Doc Cherry, lahat takot sa BIR. Kahit ako takot sa BIR eh. Bakit kayo takot sa BIR? Makabalikan ka eh. Diba? Pero yung mga Pilipino negosyante rito, mga Chinese businessmen dito sa atin, matagal na nating nararinggan ng ganyang hinaing. Pero yung pati ang mga foreigners, yung yung American Chamber of Commerce, magparating sa inyo ng ganyang sentimiento? Actually, Bok Jerry, kaya naglakas loob na akong sabihin ito nung plenary debate sa Department of Finance. Actually, handa na ako rito kay Commissioner Lumagi, kaya lang bigla siya napalitan bago yung naupo si Chailito Mendoza. Pero kaya ako nababahala dahil yung European Union Ambassador, tapos yung ilang member ng American European Chamber, umaangal ho sa amin, no? Na pati yung mga negosyo po nila, hindi na rin pinapatawad, hinaharas na rin po, no? At nakakahiya kasi tayo po, iniinganyo natin ang foreign direct investments dito, tapos yung nandito na, ay papakitaan nyo ng harassment ng BIR, hindi po magandang pangitain yan at magandang senyales sa international community. At marami nga nag-threaten sa totoo ng Bok Jerry, Katonying, nagsabi sa akin, yung mga Japanese firms na nandito, na nakaranas yan, sabi kong ganyan daw ang polisiya, inconsistent, tapos bigla na lang silang bibigyan ng LOA, baka magsabalutan na sila. Yun ang matindi. Grabe. Kakaya. Oo. Talaga. Saka yung ang dahilan ng pag-alis dahil sa katiwalian, nakakahiya maikukwento pa sa iba yan. Ayun, Teka, talaga. katulad nito, may nag-message po sa atin kanina, Senator, nung binabasa namin yung news item na binanggit niyo, 70% yung nabanggit niyo, no? 70%. Ito po, actual na kaso to. Sinisingil po ako ng 3M, gusto ang resibo 500,000 lang. Doon na sila nagsettle. Doon sila nagsettle sa 3 million nagsettle, pero 500 lang daw ang gustong resibuhan. Parang pareho nung sinabi niyo, ito 75% to. Opo. Ayun na nakakalungkot, Katonying, Bok Jerry. Sa akin, kung narinig ko 70% pinasok sa gobyerno at kumurot ng konti, ano pa no? Parang masakit man, pero parang pwede nang tanggapin, ano? Pero yung kabaligtaran, baliktad marami rin ako narinig, Katonying, kayo, halimbawa, 1 billion yung hihingin, ang resibo 300 lang. Ayun. 200, 300,000, ganun lang po. Wala ba kayong planong magsagawa ng bukod na hearing dyan, Senator JB? At baka may mga lumantad din na mga pwedeng magtestigo at pwedeng maging state witness laban sa ilang mga tiwaling taga-BIR. Ang alam ko, nag-file na si Senator Erwin, Tulfo, yes. Okay. na resolution to investigate. Mag-file din po siguro ako. Kaya lang, duda po ako dahil ako, dati rin ako negosyante. Talagang
takot tayo sa BIR eh. Ang takot niyan, babalikan ka. Huwag ka na matakot. Huwag ka na matakot, sir. Senator, wag ka na matakot. Bibigyan kita ng 5 taong tax-free. Hindi ka sisingilin sa negosyo mo. Hindi, parang dapat yata ganun eh. Ah. Senator JB, hindi ba dapat ngay ganun pagka ang isang negosyante ay malakas ang loob na magsuplong, bigyan siya ng incentive. Kaya yun ang binanggit ni Kumbachero na to. Libre ka muna ng 5 years. 5 years sa pagbabayad ng buwis doon sa negosyo mong sinubject sa harassment ng corrupt na BIR official. Pwede rin siguro yan para may mainganyo kasi pero yung natural reaction talaga, ang negosyante talagang natural yan, takot ka rin eh. Nabalikan, yun ang lalagay sa bilang. Yun nga. Wag ako isama, wag ako banggitin kasi babalikan ako niyan sigurado. Pero pag may nasampulan na at nagtuloy-tuloy na itong campaign na ito ng pamahalaan natin, baka matigil na ito, Sen. Oo nga po. Kaya papasalamat din tayo sa bagong Department of Finance Secretary kay Decgo tsaka kay BIR Commissioner Charlie Mendoza. At least Bilis, mabilis. Sinuspend nila yung issuance ng letter of authority kasi talagang I'm sure pati kayo Katunying, Box Jerry, marami kayong narinig na past 2 years sa ating mga lokal na negosyante. Ako, may LOA din ako eh. May LOA din ako. Kala mo ba kayo lang? Ako meron, may LOA ako. Tingnan nyo na yan. Malaba yung mga yung mga Katunying mo. Oo, meron. Matrabaho lang. Siyempre, alangan namang magbayad ako sa kanya. Trabaho lang. Gagawin ko yung nire-require nilang documents. Makakuan lang, masalimuot, Sen JB. Nakadesign talaga pang haras, Sen eh. Oo nga po. At saka nakakalungkot doon, yung mga cleared na taon, yung mga tapos na, yes. Babalikan. Halatang mali na yun. May pang-harassment eh. Meron nga po kaming pinag-uusapan kanina, Senator JB, ni Kumbachero. Di ba, parang yearly meron kang tax clearance, ano? Opo, Bibigyan kang tax clearance. Kung binigyan ka ng tax clearance, ibig sabihin, wala ka ng sabit. Ayos, maayos na. Tapos biglang pagkalipas ng ilang araw, babalikan ka dahil meron ka daw problema ng 2017, 2016, 20... Ang problema nun, wala na yung mga record mo. Wala record, wala na yung tao mo. Yari ka na. Talagang harassment na lang eh. At saka nakakalungkot dito, Katunying, Box Jerry, isang, ako kilala si Jet Li, yung popular vlogger na kasama ko nagpo-promote ng tourism. Pati itong batang ito, Diyos ko, yung mga motor niyan, mga gamit niyan, panay ex-deal. Ito nga, nahinga ng 3 million, naubos yung savings ng bata. Itong nagtutulog na nga. Tinira ng taga-BIR? Taga-BIR? Tinatawad. Mariosep naman Talaga naman, walang kawala. Sana ituloy-tuloy niyo yan, Senator, at kami laging hingi ng update dyan sa inyo. Total, nandiyan na rin lang. Sabi ko nga sa inyo, dahil ang mentalidad ko, dahil ako yung negosyante, talagang meron kang takot na balikan, pero nandiyan na rin lang yan, tuloy-tuloy. Pagtulong-tulungan natin. Gayahin natin itong ginagawa sa flood control scandal. Palagay ko may mga lilitaw din dyan at maglalakas loob na magsalita. Sana may maglakas na magsalita kasi yung ano talaga ng negosyante mentalidad na ayaw silang balikan eh. So sana po merong magsalita rin talaga para meron ho tayong meron tayong witness, no? Saka yung moving forward din, kailangan magkaroon ng isang system. Maayos ng sistema. Maayos na system na maiiwasan yung intervention na ganun Kumbachero, yung bang binabanggit mo kanina na pre-assessment. Tulad doon Sen, itong sinasuggest ng isang negosyante na hindi gayahin yung ginagawa sa Hong Kong na meron ng pre-assessed na per kind of business. May pre-assessed tax na ang BIR nila doon sa establishment. So wala nang negosasyon, wala nang hagal-hagal pa dito at wala nang daan para sa corruption. Ang ginagawa kasi nila Senator JB tipitirahin ka ng napakataas na assessment no. Yung abot langit. Tapos siyempre mapipilitan kang makipaghagil. Tapos ang ending ay magbabayad ka ng malaki pero ang mareresibuhan nga sa gobyerno ay maliit lang. Anyway, nasa likod nyo kami, Senator JB. Tuloy nyo po yan. Pati kay Senator Erwin, pakibanggit ninyo. Salamat, Katunying. Salamat, Boc Jerry, sa suporta nyo. Dahil talagang medyo challenging ito dahil BIR to eh. So hopefully talagang may reformang mailagay, may safeguards. Yung policy dapat consistent, no? Kasi
pag hindi clear cut yung policy, yung pwede kang balikan, yung pwedeng buksan yung mga nakaraan, hindi magandang senyales yan, lalong-lalo na sa foreign investment. Eto, Senator, may taga-BIR na daw dyan sa may gate ninyo. Sen JV, thank you. Thank Magandang you. umaga. Good morning. Salamat. Senator JV Ejercito.